Na po ang mga bagong numero na maaari ninyong tawagan sa Super Radio DZBB 8709-0340 at 8373-1705. Maraming salamat po mga kapuso. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZBB, Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Pinalakas na hapon! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon, mga drama at musika ng buhay. Hatid sa inyo ng Sumasa Puso. Kasama si Tony Aquino. Alas 2 ng hapon, walang humpay, hindi pa aawat sa pagbabalita si Rene Santa Cruz sa Hataw sa Hapon. Alas 2:30, pagbibigay ng serbisyong totoo ang hatid ni Cathy San Gabriel. Serbisyo on the spot. Kasama ang dalawang batikang abogado sa bansa, Attorney Romy Macalintal at Attorney Rowie Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita, hindi pa huhuli. Super Balita sa Hapon ni na Ralph Obina at Kay Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa may init na isyu ng lipunan. Ang hatid ng Double Weng sa Double B ni na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, inyong makakapiling ang King of Talk ng Pilipinas, Fast Talk with Boy Abunda. At pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, walang humpay na balitaktakan kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga programa sa hapon ng Super Radio DZBB 594. Pinalakas na hapon! DZBB Super Radio #1. Super Radio stations nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga kapuso, ito na po ang mga bagong numero na maaari ninyong tawagan sa Super Radio DZBB 8709-0340 at 8373-1705. Maraming salamat po mga kapuso. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZBB Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide.
Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Obel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio, DZBB, Prime Time. Pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB number 1 sa Mega Manila. Oras! 33 minutes and 33 seconds after 5. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men para sa mga kalalakihan. Narito na ang pinaka-big time na programa sa radyo. Mga naglalaki ang ulat ng mga super radio reporter. Mga napakamalalaking balita. Mula sa DZBB News and Operations Center. Ito ang Big Time Balita. Narito ang tagapaghatid ng Big Time Balita. Walang kinakampihan, walang inuurungan, walang iniiwanan. Si Rene Santa Cruz. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZBB. Politikong magaya, mga bulok ibubulkan. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Ugaling manira kahit hapon po sa inyo lahat. Ako po si Carona Santa Cruz at ito ang Big Time Balita. Narito mga Double B Balitang bulili, subaliti-gante ang dating. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZBB. Inatasan na po ng Office of the Executive Secretary ang Department of Foreign Affairs na kansilahin ang pasaporte ni dating Banbam Tarlac Mayor Alice Guo at ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Tanong, kakansilahin ay nakalabas na daw. Paano nakalabas kung totoo nakalabas na? Nagmukhang engot na naman kami. Ito nga raw pong napabalit ang paglabas ng Basara Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Iimbestigahan ng Senado ayon kay Senador Risa Hontiveros. Abuti pa ito si Risa Hontiveros mukhang palaging busy sa Senado. Ay ang karamihan sa kanila hindi ko nakikita mukha ni hindi ko naririnig ang boses. Parang alang trabaho, parang hindi senador. Ang DSWD nakapamahagi na ng mahigit 1.5 milyong family food packs sa mga naapektuhan po ng bagyong Karina at saka Habagat. 7,000 pisong medical allowance matatanggap na ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa susunod na taon na yun po sa DepEd.
gun for hire sa Central Luzon. Napatay sa engkwentro sa Porac, Pampanga. At yan po ang ating mga double B balitang bulili. Subalit higante ang dating. Ang inyong naging tagapagbalita double B pa rin. Ang inyong batanggay ng broadcaster. Ala ay si Karen na Santa Cruz Ali. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Immunomax. Punta na natin ang ating mga double B pa rin. Mga bumper to bumper report. Mga balitang bukod palang mababasa. Pero ngayon marinig nyo na sa Big Time Balita sa 594 DZBB. Yan daw pong mainit na sunog sa Batasan Hills, Quezon City. Kontrolado na. Mabuti naman. Ang tumutok sa sunog. Glenn, Huego, Gogo. At eksakto 5:35 ngayong hapon, Karen, naapulo na ang sunog sa ilang bahay dito sa barangay Batasan Hills sa lungsod ng Quezon. Sa report ng Quezon City Fire, umabot sa unang alarmang sunog sa North View 1. Nagsimula ang sunog kaninang alas 4:13 ng hapon sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Wala namang naiulat na nasuyo na sugatan habang inaalam pa ang dahilan ng sunog. Follow-up report. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZBB. Dapat totoo. Malamang ang dahilan ng sunog, apoy pa rin. Pag-aalok ng DILG ng Department of Interior and Local Government ng 10 milyong piso na pabuya para sa ikadaragip ni Pastor Apollo Kibuloy. Idinipensa ng Department of Justice or DOJ. Hanggang ngayon, hindi pa rin nadadakip si Kibuloy. Si Bantag hindi pa rin nadadakip hanggang ngayon. At kung totoo'y nakawala pa si Alice Guo ng Bambantalak, ano ba kayo? Anyari sa PNP. Awanin nangyari. Detalye ng balita'y pinutok ka na ni Parabelo. Go! Sinabi ng Department of Justice na legal ang pag-aalok ng Department of Interior and Local Government o DILG ng 10 million pesos na reward sa makatutulong na madakip si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na yun ay reward o pabuya at hindi bounty na para sa mga taong convicted na sa kaso at may warrant of arrest. Pinapayagan din aniya ang pagbibigay ng reward sa mga batas na Anti-Terrorism Act, Customs Modernization and Tariff Act, Comprehensive Dangerous Drugs Act at National Internal Revenue Code, habang wala rin aniyang illegal o mali kung galing sa pribadong sektor ang reward na alok ng DILG dahil kabilang ang komunidad sa mga kailangan para makamit ang hustisya. Sa pagdinig ay iginiit ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion na ang pagtanggap ni DILG Secretary Benhar Abalos ng perang pang-reward mula sa private individuals ay labag sa Republic Act 6713 o sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees na nagbabawal sa mga taga-gobyerno na manghingi o tumanggap ng suhol. Pero agad sinabi ni Undersecretary T na hindi suhol yung reward money mula sa mga pribadong tao at hindi rin nagbibigay si Abalos ng pabor kundi magpapatupad ng batas. Sabi rin ni Abalos sa pagdinig, never siyang nagsolicit ng pera. Hindi pa rin niya nahawakan ng 10 million at baka daw dahil natakot ang private donors dahil nag-offer ang Kingdom of Jesus Christ ng 20 million pesos para sa makaka-identify sa donors ng nasabing 10 million pesos. Ang pagdinig ay dyan na sentro, yung unang bahagi ng pagdinig dyan na sentro, bagaman ang talagang agenda dito ay yung pagtukoy kung totoo ba na overkill yung pagsisilbi ng Philippine National Police ng warrant of arrest doon sa mga properties ng KOJC noong June 10, nitong nakaraan na June 10. Ako si Ning Farlavel ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Overkill kayo dyan. Hindi nga nakita ko nasa saan. Ano overkill yan? Underkill. Hindi naman nakita eh. Ay nako talaga sa Pilipinas, pagka ikaw ay maraming pera at ikaw ay maraming koneksyon na makapangyarihan, okay lang. Ordinaryong kriminal kapag nahuli, suwak ka sa kulungan. Pag marami kang pera at makapangyarihan, pabanjing-banjing lang.
Talaga nga naman, yan ang Pilipinas kong mahal. Kaya lang, kahit anong mangyari sa Pilipinas, dito naman tayo ipinanganak. Dito tayo nabubuhay. Anak ng bakang paya talaga, oh. Ang disaster response units ng PNP, ipinakalat na ho sa mga lugar na apektado po ng volcanic smog. Diyan ho sa Taal ay nag-alburuto naman yung Batanggin yung bulkan. Carlo Mateo ang tumutok dyan. Go, go, go! Nag-deploy na ang Philippine National Police ng mga disaster response unit sa mga lugar na apektado ng volcanic smog mula sa Taal Volcano. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, handa ang mga ito na magkaloob ng tulong sa mga local government unit kung kakailanganing ilikas ang mga apektadong residente. Sinabi ni Pajardo na magiging responsibilidad ng PNP ang security coverage sa mga evacuation center. Bagamat sa ngayon ay wala pa namang inililikas. Sa ngayon, anyay activated na ang province-wide Disaster Incident Management Task Group ng PNP at papatuloy na minomonitor ang sitwasyon. Activated na rin, anya, ang kanilang search and rescue personnel sa lalawigan na handang i-deploy anumang oras sa mga apektadong lugar kung kakailanganin. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio, DCWB dapat totoo. Thank you very much, Carlo Mateo. Samantalang, suportado naman ni House Speaker Martin Romualdez yung pagkansila ng pasaporte ni dating Mayor Alice Go, na ngayon po'y gan, Alan Gatos de Daliego. Suportado nga ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkansela ng pasaporte ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos na pumuslit na umano palabas ng bansa si Guo at nakarating na ng Malaysia, Indonesia at Singapore. Ipinagutos na rin kasi ng Malacanang na kanselahin ang Philippine passport ni Guo. Ayon kay Romualdez, dahil dito, kapag nakansela na ang pasaporte ng dating alkalde, may tuturing siyang illegal alien sa mga bansang kinaroroonan na ito at pwedeng maipabalik sa Pilipinas. Base sa impormasyon mula sa mga immigration agencies mula sa Malaysia, Indonesia at Singapore, ay Philippine passport umano ang kanyang ginamit. Samantala, sa ngayon wala pang planong Kamara kung maglulunsad ng investigasyon sa pagpuslit ni Guo palis ng bansa. Meron na kasi umanong ginagawang investigasyon ng Senado at Department of Justice kaugnay sa usapin. Ako sa Alan Gatos ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Thank you very much, Alan Gatos. Alice Go is now gone. Bureau of Correction nagbabala laban sa mga Facebook account na gumagamit ng kanilang logo. Detalyeng tinutok ka ni Ralph Obinago. Binalaan nga ng Bureau of Corrections ang publiko laban sa mga peking Facebook account at Facebook Messenger na gamit ang logo ng Bucor. Ang sa Bucor, kabilang sa mga ito ang CIW Bucor PIO at Bucor E-Dalaw. Mangyari ay iwasan nila ang pangipagtransaksyon sa mga peking Facebook account na ito. Muling nilinaw ng Bucor na hindi nangongolekta ng kabayaran sa anumang halaga mula sa publiko ang Bucor. Ang tanging opisyal na Facebook page ng Bucor ay ang Bureau of Corrections na may blue check sa tabi nito. Ako si Ralph Obina ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Thank you very much, Ralph Obina. Samantalang, hindi raw gagante ang ating bansang Pilipinas sa ginawa ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard dyan sa Escoda Shoal. Ayon yan sa National Maritime Council. Ay isa lang ang ibig sabihin niyan ay kababait ng mga Pilipino. Kabait natin, ana. Ay siya, sige, kabait Tuesday nyo, go. Hindi makabubuti sa Pilipinas kung gagantihan nito ng parehong puwersa ang ginawang agresibong aksyon ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard kahapon. Ito ang binigyang diin ni National Maritime Council spokesperson Vice Admiral Alexander Lopez matapos ang insidente ng pagbangga ng China Coast Guard vessel sa Philippine Coast Guard vessel
na nitong August 19 sa Escoda Shoal. Sa press briefing dito sa Malacanang, iginiit ni Lopez na nananatiling committed ang pamahalaan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na idaan sa diplomatic approach at mapayapang resolusyon ang pagresolba sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Lopez, hindi kasi magdudulot ng magandang interes para sa Pilipinas kapag nagkaroon ng mas maraming kinetic o mararahas na aksyon ang Philippine Coast Guard laban sa Chinese Coast Guard sa gitna ng karagatan. Nananatili anyang compliant o sumusunod ang Pilipinas sa Code of Conduct na nilagdaan ng Pilipinas noong 2002 na nagsasaad na dapat iwasan ng mga nakalagda sa kasunduan ang mga aktibidad na magre-resulta lamang para lumala ang sitwasyon sa karagatan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Tama yun, Tuesday. Tamang desisyon yun. Unang-una ay ang ating ibabangga ay bangka laban sa barko. Ano mayayari doon? Kaya nga, Karine. Bangka din. lang yung atin. Pag itinabi mo, bangka lang. Bangka laban sa barko. Alam laban. Walang laban. Wala naman talaga, Karine. Kaya hanggat maaari, diplomatic approach pa rin. At yun na nga, isa sa kanilang tinutukoy, yung paglagda natin sa Code of Conduct na susunod tayo doon, umiwas sa anumang mga aktibidad na magre-resulta lamang para lumala ang sitwasyon sa karagatan. Ako si Tuesday Taguniyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Tama lang yun. To me, that is the only solution. Wala pong option. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Super Radio Number 1. Super Radio stations nationwide sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga kapuso, ito na po ang mga bagong numero na maaari ninyong tawagan sa Super Radio DZBB 8709-0340 at 8373-1705. Maraming salamat po, mga kapuso. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Obel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Obel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Pinalakas na hapon! Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon, mga drama at musika ng buhay. Hatid sa inyo ng Sumasa Puso. Kasama si Tony Aquino. Alas 2 ng hapon, walang humpay, hindi pa aawat sa pagbabalita si Rene Santa Cruz sa Hataw sa Hapon.
Alas 2:30, pagbibigay ng serbisyong totoo ang hatid ni Cathy San Gabriel. Serbisyo on the spot kasama ang dalawang batikang abogado sa bansa, Attorney Romy Macalintal at Attorney Rowie Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita, hindi pa huhuli, Super Balita sa Hapon ni Ralph Obina at Kay Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa maiinit na isyu ng lipunan, ang hatid ng Double Weng sa Double B ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, Atensyon ang mga pilotong lupa! Hindi ho kutong lupa ha, pilotong lupa. Okay, na nakikinig sa atin, inaabangan ang pinaka-latest traffic update sa Kalakang, Maynila dahil nakaw, ay kanina pang nagsimula ay matinding daloy ng trapiko pagkaganaring oras. Ay arin na ho ang latest mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Metro Base. Makakasama natin maglilingkod sa inyong lahat si Ma'am Emma Rose Loristo. Ma'am Emma Rose, magandang hapon po. Magandang hapon po, Karine. Ganon din po sa ating mga taga-subaybay po ng ating programa. Sa ngayon po, ang sitwasyon na ho ng traffic dito sa EDSA, sa mga pa-southbound lane, galing ho ng Balintawak mula dyan sa may Kaingin Road, asahan na po makararanas po yan ng pagbabagal patungo ng Muñoz hanggang dito sa may area po ng Bansalangin. At masusundan po muli yan ng pagbagal mula New York, Cubao, patungo po kayo ng Aurora, pagawi po dito sa may Ortigas at maging yung mga patungo po ng Shaw Boulevard Crossing. Halos dugtong po yung pagbagal na yan kung kayo patungo na rin po ng Makati, dyan sa may bahagi ng Guadalupe, towards to Buendia hanggang makarating po kayo ng Magallanes. Sa mga papunta po ng Pasay, moderately moving ang sitwasyon mula sa may tramo, patungo po kayo ng Taft Avenue. At sa may bandang Park Avenue towards to Ross Boulevard, maging mga patungo po ng Makapagal, asahan na rin po bahagi na kararanas po yan ng pagbabagal. Sa kabilang bahagi po ng EDSA, northbound lane, galing po na Makapagal, towards to Rojas EDSA, asahan na po may traffic build-up po yan, maging mga patungo po ng Taft Avenue. Sa may bandang Makati po, mula Pasay Road ay nais, mararanasan po yung pagbagal na, makakapal na po yung volume ng mga sakyan, patungo po kayo ng Guadalupe, going to Ortigas, at maging yung mga patungo na rin po ng Aurora, Cubao. Sa may bandang Quezon Avenue, mula dyan sa may flyover, asahan na rin po yung unti-unting pagbagal niyan, patungo po kayo ng Trinoma hanggang dito sa may panig po ng SM Annex. Sa mga papunta po ng Balintawak, mararanasan po yung pagbabagal mula dito sa may area po ng Dario Bridge, patungo po kayo ng Balintawak Cloverleaf. At doon sa mga motorista po natin, nagbalik po yung coding natin kaninang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po yan ng gabi, para po doon sa mga private vehicles plate ending number 3 and 4. Alam mo ma'am, Ma'am Yes Emma Rose, gusto ko rin isamantala ipaalala sa ating mga motorista, ng mga nakikinig, yun pong pedestrian, yung tawidan, at yun pong yellow box na ginastusan ng gobyerno ng napakaraming pera, huwag naman yung sarado. Bawal ho kayong huminto doon. May tama ho ba ako? Mas malaking tama nila sa akin. Opo, tama po kayo, Karine. Dapat po yung intersection laging open po. Pero wala pong sumusunod. Maniwala ho kayo. Paikot-ikot ako sa Metro Manila. Hanggang ngayon, wala pong sumusunod. Nakakapal na mukha. Opo, lalo na po yung pedestrian lane, Karine, Yes! para po dun sa mga pedestrian po Correct. na tumatawid po crossing. Tama po kayo. Tama ho kayo. Wala wala sumusunod. Ewan ko ba kung paano susunod sila. Opo, kulang po sa disiplina, lalo na po yung mga driver po natin na mga motorista. So, para po doon sa mga motorista po natin at doon na rin po sa mga pedestrian, doble ingat din po doon sa kanilang pagmamaneho at pagtawid sa kalsada. Kailangan ipairal po yung disiplina sa kalye. Tama. Yes po. At mula po dito sa MMDA Metro Base, ito po si Emma Rose Loristo nag-uulat. Narinig po niyo, ano, mga kapuso, mga driver nakikinig sa atin, kitang-kita ko dito sa gilid namin sa may Samar Avenue, nung punong-puno pa sa dito, hindi pa nabubuksin yung Kamuning flyover na ginagawa. Naku po, walang oras na hindi yung yellow box dito sa may corner ng Samar at GMA 7, mga kaibigan, ay punong-puno. Nandun sa ibabaw. Yung pedestrian, katabi yan, magkatabi lagi yung pedestrian saka yung yellow box. Wala, occupied din ang mga sasakyan. Dalawa sabi ko, kung hindi, ewan ko ba,
hindi marunong, hindi nadisiplina, o ayaw disiplinahin, o talagang gusto lang malamang ng kanilang kapwa. Ewan ko. Taya ng panahon sa susunod na 24 oras mula sa Pag-asa, mga kaibigan, ng ating mapapakinggan. At ang ating makakasama na maglilingkod ngayong hapon, si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Karen, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZWB. Sa kasalukuyan nga ay may minomonitor tayong low pressure area. Kaninang alas 3 ay nasa may layong 1,170 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Etong low pressure area na ito nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. Also, etong bagyo na ito ay itong low pressure area na ito ay walang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may extreme northern Luzon. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay ng ating bansa. Unang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres. Thank you very much, Ma'am Veronica Torres ng Pag-asa na Kadate sa oras natin 58 minutes and 6 seconds after 5. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. DZWB number 1 sa Mega Manila. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZWB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radyo DZWB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radyo DZWB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radyo DZWB Prime Time. DZWB number 1 sa Mega Manila. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. Tuloy-tuloy ang buhas ng ating Bampora to Bumper Report, mga kapuso, dito sa Big Time Balita. Punta natin, mga kaibigan, na isang report, mga kapuso, na sinasabing yung dokumento mula sa Malaysia kaugnay kay dating Mayor Alice Go patuloy na inaalam ng National Bureau of Investigation or NBI. Ang balitang tinutukan ng GMA Integrated News, Rafi Tima. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Karen. Maingat ngayong NBI sa pagkumpirma kung nakaalis nga talaga sa bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go base sa mga naglabasang dokumento mula sa Malaysia. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, bine-verify pa nila yung lumabas na dokumento at kapansin-pansin daw kasing wala itong imahe or image o no image available yung nakalagay sa bakit dokumento. Oo nga eh. Ayon kay Director Santiago, high-tech ang Malaysia at malabong walang imahe yung sinumang pumapasok sa kanilang bansa. Pagharap pa lang daw sa immigration counter, makikita agad yung imahe at fingerprint ng index finger ng taong dadaan sa kanilang immigration counter. Kaya masusi pa raw nilang pinag-aaralan yung dokumento. Kailangan daw nilang magkaroon, Karen, ng first-hand knowledge na nasa ibang bansa na nga si Go bago nila ito kumpirmahin. Dapat din daw tandaan, Karen, na meron ding Alice Go na nag-apply ng NBI clearance pero iba yung mukha dun sa dating Bamban na mayor. Kaya kung may fingerprint daw ang mga dokumento mula sa mga bansang sinasabing nakapasok si Go, dapat daw ibigay ito sa kanila para makumpirma nila kung siya nga yung Alice Go na kanilang binabantayan at minomonitor.
Pero kung totoo niyang nakalabas sigo ng bansa, meron ulo daw na dapat gugulong dahil bakit Correct. hindi na monitor yung kanyang pag-alis ng Pilipinas. Of course. Dapat lang. Bakit nakalabas? Controversial na figure yan, Rafi. Yun na nga, Karen. Kaya nga maingat sila at posibleng medyo premature ng konti yung paglabas nung kumpirmasyon na siya ay nakaalis na ng bansa dahil kinukumpirma pa nga daw ng NBI yung mga dokumentong lumalabas patungkol sa movement nitong dating Bamban Mayor, Karen. Sabi ko nga kanina, kung totoong nakaalis na si Mayor Alice Go, she's now gone. Yun na nga, ang dami nga daw naglalabasan ng meme tungkol dito sa pag-alis ni Bamban Mayor Alice Go mula sa bansa. Okay. Ako po si Rafi Tima ng GMA Integrated News para sa GMA DCBB. Dapat totoo. Thank you very much sa report na yan, Rafi Tima. Samantalang, yun daw pong paghabol kay dating Mayor Alice Go, hindi tatantanan ng pamahalaan. Ayon po yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yung pa ang ginamit nyo, may naalala kong tao. Siyempre, naalala ko. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Ninong Mike Enriquez. Hindi ko kayo tatantanan! Detalye ng balita. Carlo Mateo, go! Laan ang paghahabol kay dismiss Bamban Mayor Alice Go kahit nakalabas na ito ng bansa. Ito ang tiniyak ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Jan Casio. Kasabay nga ng pagkumpirma na nakalabas na ng bansa si Go base sa impormasyon na nakahalap ng PAOK mula sa mga dayuhang Immigration Office. Ayon kay Casio, nakalabas ng bansa si Go sa pamagitan ng backdoor at hindi dumaan sa regular na proseso ng immigration. Kasabay nito sinabi ni Casio na mananagot din ang sino man napatunayang nagpabaya sa trabaho na nagbigay ng oportunidad kay Go para makatakas. Paliwanag naman ni Casio na may dalawang legal na paraan para mahabol ng otoridad si Go. Ito ay sa pamamagitan ng extradition treaty sa pinal na bansang pupuntahan nito o sa pamamagitan ng Interpol Red Notice kapag may nailabas ng warrant of arrest ang korte. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DCWB dapat totoo. Thank you very much sa report na yan ni Kuya Carlo Mateo. Alam po ninyo ito, pagka iti nagkatotoo, although ang NBI hindi pa ho 100% na kumbisido na si dating Mayor Alice Go ay nakalabas na ng bansa, mga kapuso. Dahil may lumabas ka po ng mga artikulo na ito raw po nakapasok ng Malaysia at dumiritso pa ng Singapore. Abay, kinakailangan tiyaga ay may managot diyan. Ay papaanong yan ay makalalabas nang wala nakakaalam? Wala nagmo-monitor, ganun ba yun? Mga kapuso. Ngayon, ako'y medyo nagtatanong na ngayon. Nagtatanong na ako. Baka naman may nagkapera dyan. Ako'y nagtatanong lang. May isinisinis kasi sa akin si Andre Atuilan Sino nagkakwarta dyan? Dahil wala namang hindi nakakaalam na otoridad na ito po ay paano nakalabas yun? Lookout bulletin. Ibig sabihin, tingnan mo. Ni wala nakakita. Ano yun? Wala nakatingin? Lookout? Alam ko na ang dahilan. Alam ko na ang dahilan, Henry. Ay lookout yung inilabas Lookout bulletin ay look in. Paano magkikita yaw? Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! May tama ako. Mas malaki ang tama mo. Lookout ang inilabas paano yun? Nakatingin pa loob. Hindi naman palabas. Hindi nga magpapangita na. Okay. Tuloy-tuloy na po ang ating Bampor report, mga kapuso. Vice President Sara Duterte ay tinanggihan yung mga pulis na inalok para sa kanyang security detail. Ay siguro tamang hinala o dili kaya may kasamang duda. Ang detalye ay tinutok ka naman ni Limpa Ravelo. Go! Sa budget hearing ng Senado kanina, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sinulatan siya ni Police General Romero Marbil, hepe ng Philippine National Police, para sabihang
gumawa siya ng request upang ibalik ang mga pulis Davao City na tinanggal sa kanyang security detail. Pero pagalit na sinabi ni Duterte na hindi niya yan gagawin. Ang request na lang niya, katulad ni Senator Ronald De La Rosa na taga Davao rin, i-assign na lang muli sa Davao City ang 75 pulis na tinanggal sa kanyang security detail para makapiling ang kanilang pamilya at huwag silang pahirapan dahil ang kaibigan niya. Ayon kay De La Rosa, ang mga pulis Davao na inalis sa security detail ng Vice President ay kinawawa dahil itinalaga sa Region 4, National Capital Region Police Office at iba pang malayong lugar. Sa pagtatanong ni Senator Grace Poe na chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi ni Duterte na tinarget ang mga pulis na tinanggal sa kanyang security detail dahil makikita sa record na nakasama na niya ang mga ito mula pa noong 2007 na Vice Mayor siya ng Davao City. Sinabi ding tinanggihan niya ang 38 pulis na inalok ng PNP para sa kanyang seguridad dahil hindi niya kilala. Sa pagdinig, sabi ni Colonel Raymond Dante Lachica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, may 337 na sundalo na naka-assign para magbigay seguridad sa Vice President. Samantala, naka-endorso na para sa plenary approval ng Senado ang panukalang budget para sa 2025 ng Office of the Vice President na 2.037 billion pesos. Yan ay 2 billion 37 million pesos na sinuportahan ng mga kaalyadong senador ng Vice President. Ang dami na pala naka-assign na sundalo. Ilan? 237? 337. 337? Actually, ang allowed daw sa kanila ay 364 pa. Pero ngayon, 337 yung naka-assign. Kulang pa ba? Kulang pa ba yon? Eh, ewan. Ang pinaghihinanakit kasi tinanggal yung 75 pulis eh. So, kung meron palang 337 plus 75, ang dami, 400. Dami naman noon. Anak ng waiting talaga. Ay, ayun, ang sitwasyon. Pagkasarap pa lang maging vice presidente na, lalo na siguro kung ako'y magiging presidente. Kasarap ng buhay ano? Depende ka rin kung gusto mo talaga ng security o hindi. Kasi si Senate President Chis Escudero, dating Senate President Soto, sabi nila hindi sila kumuha ng security. Sila lang. Kasi sa iba, medyo hassle din yung maraming security. Oo kasi naman. kasama mo kahit saan. Oo naman. Although pasweldo ng services nila kagaya itong 337 na sundalo, yung sweldo nila kinukuha nila sa AFP. Pero kasama nila kahit saan, malalaman na rin yung mga sekreto mong lakad. Mayroon akong ikukwento sa iyo. Relevant to that. Nung kainitan ko na ang death threat ko'y umaga, tanghali, hapon, madaling araw, napilitan akong kumuha ng bodyguard. Yun ang sinabi mo, kasi magpunta na ilang ako. After 1 week, pinauwi ko na. Umalis ka na. Kaya yung ibang yung ibang senador na nakakakwentuhan namin, ayaw nila kasi malalaman na pati pag meron kayong issue sa pamilya. Diba? Kasi kasama mo dun din sa bahay. Ay, wala. Ayaw ko talaga. Isang linggo lang, tapos na ang boxing. Ayoko na. Sabi ko, Lord, ikaw na lang ang security ko. Yun ang talagang security na walang tatalo, diba? Yun ang tataas. Yun na lang. Ako si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Pagkahirap, ikaw naman hindi makagalaw ng ayos. Tuwi ikaw kikira, nakabuntot sa iyo. Nakamata. Wala ka nga. Mahirap palang kumilos ng gano'n. Palagi may nakabantay. Nako. Kaya pala mayroon lalaking sama-sama na loob pagka palagi nababantay ng asawa. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Gayon pala ang pakiramdam, ano? Henry, ganun pala ang pakiramdam na palagi kang binabantaya. Kahirap kumilos Yung pagiging agresibo raw ng China sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea, paraan lamang para kontrolin ang pinag-aagawang teritoryo ayon sa Philippine Navy. Ayun. Kasi may mga sinasabing, yung ibang bansa, di ba? Panglito. Ayun, panglito. Aray, kumbaga saan na. Para hindi ma-focus ang atensyon dito sa Pilipinas. Ayun, panglito. Ayun ang tawag doon sa amin. Ay nililito lang. Tama ba kayo yung aking terminong ginamit, Kuya Carlo Mateo? Nililito ang Pilipinas. Ganon? Pasok yung termino na kinamit mo, Karen, at pinahayagan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na bahagi lamang ng estratehiya
o ng taktika ng China ang ginagawa nitong mga pangharas sa West Philippine Sea para kontrolin ang pinag-aagawang teritoryo. Itong pinahayag ni Admiral Trinidad kasunod na rin ng panibagong pambubuli at ang agresibong aksyon ng mga barko ng China laban sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal kahapon ng madaling araw. Bumangga. Oo, talagang matindi yung tama nung isa doon. Malaki ba wasak? Wasak na wasak? Malaki yung wasak na sa nakita kong mga pictures na ito na inilabas ng Philippine Coast Guard. Pero at, mabuti na lang, Carlo, at wala yata naman nasaktan. Ayun, at walang tinamaan. At walang tinamaan, mabuti na lang. Oo. Kasi talagang kubay, nasira yung barko, yung bahagi ng pagkakabangga ngayon. Anya hindi lamang West Philippine Sea ang nais kontrolin ng China, kundi maging ang buong South China Sea na ituturing nilang bahagi ng kanilang nasasakupang teritoryo. Samantala, sinabi ni Trinidad na hindi pa may tuturing na mataas na tensyon ang nangyari sa Escoda Shoal at kung saan ay nabangga o binangga ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Barko ba ang binangga? Barko o bangka? Ako, sa laki ng kanyan, Karen Yung may binabanggit mo maliit talaga yung bangka, barko natin. Ang tingin mo, pag itinabi mo, kahit na barko ang tawag nyo, sabi ko, bangka. Oo, diba? Hindi lang, tsaka yung advance, yung sinasabi yung teknolohiya ang pinag-uusapan. Correct, yes. Oo, sinasabi nga, hindi lang, iyang mga barko ng China, ang mga tinuturing na mga advance na barko sa larangan ng hindi lang basta Coast Guard, kundi para sa usapin din ng militar. Umaasa ang Philippine Navy na huwag na sanang lumalampang tensyon sa naturang lugar, ngunit binigyan din ito na illegal ang agresibong aksyon na ito ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Biro mo teritoryo natin? Doon tayo hinahara sa atin mismong teritoryo. Ano yun? Hindi ko hindi ko malaman kung paano ko i-reconcile yung dalawang salita na yun. Exclusive, within the exclusive economic zone of the Philippines, narurunang China, doon tayo hinaharas. Sa ating, parang pinasok yung pamamahay mo. Lumayas ka riyan, ito'y pamamahay ko. Parang ganon. At saka pagka nagpalatag ka rin ng mapa, yung mga ginagamit ng mga Navy, ng Coast Guard, maski ng China Coast Guard, pagka nagkasukatan daw, kitang-kita naman daw nila na napakalayong di hamak. Ang China? Yung itong kanilang mga pinapasok na lugar, doon na lamang sa oras ng biyahe ng barko. Oo naman. Ang lapit niya napakalapit lang niya sa Pilipinas kung ikukumpara sa agwat o distansya sa China. Napakalayo. Saka yung uubusin mong daming fuel. Ang problema lang diyan, kaya ganun kalakas ang China, uulitin ko at ang kukontra sa akin dito, malamang hindi nakapag-aral kahit grade 1. Isang tunay na dahilan dyan kung bakit tayo ginaganyan. Alam nila na wala tayong kalaban-laban. Kumbaga sa dalawang tao, ang nakaharap, mga kaibigan, ng isang Chinese na higante, ang nakaharap ay isang 4'11" na Pilipino. Ako, yun nga Higante laban sa bisiro. Oo. May mga maliit naman na nakapupuwing ka rin Huwag mo kakalimutan. May mga ganyang pagkakataon. Ganon. Pero huwag mo kakalimutan din ka rin, hindi lang yung mga tensyon, mga banggaan. Yung mga nag-iikot, mga naglalayag na research vessel. Patingahin papawid na exclusive economic zone natin, pinapasok na rin nila. Ayaw nga, di ba? Yung kamakailan lang, nagpalipad pa ng flare. So dagat at saka himpapawid, hindi na tayo makaikot ng ayon. Sa lupa na lang ang hindi pa napapasok. Pati nga yung pankarin na, di ba? Sa mga computer, mga cyberspace, usapin na rin yan. Ako si Carlo Matena, GMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo. Paano mo gagawin yung maliit na nakakapuwing? Padudurog ko yung katawan ko. Pagka nadurog ko yung katawan ko, naipagiling ko, gagawing abo. Medyo susunugin mo muna katawan ko, dudurugin mo ngayon, nandurog na durog. Pag naging abo, ay yun ngayon ang ibubuhos sa mata ng pinuno ng China. Kay ano? Yung abo ko, ang ibubuhos doon sa mata, Henry. Ayun lang ang laban natin di ba?
Ang abo raw nakakapuwing. Hindi gagawin mo munang abo. Si Karen na Santa Cruz at yun na ibubuhos mo sa mata. Nakaw. Pinaliwanag daw po ng Malacanang. Alin? Yung pagtatalaga ng tagapagsalita sa National Maritime Council or NMC. Ayun, bakit nagtalaga ng spokesperson o tagapagsalita sa National Maritime Council o NMC? Kailangan naman kasi may isang tagapagsalita para hindi marami ang nagsasalita at baka magka-hetot-hetot ang paliwanag ng bawat nagsasalita. Dapat may isa lang. May isang spokesperson. Palagay ko tama naman na rin. Ang detalye ng balita ay tinutukan ni Tuesday New. Go! Binigyang katwiran ng National Maritime Council o NMC ang pagtatalaga nito ng tagapagsalita sa katauhan ni Vice Admiral Alexander Lopez. Sa press briefing di sa Malacanang, sinabi ni Presidential Assistant for Maritime Concerns, Secretary Andres Centino, na kailangan kasi ng nagkakaisang pahayag ang member agencies o magkaroon ng unified messaging ang pamahalaan hinggil sa usapin ng maritime concerns at ng West Philippine Sea. Paliwanag pa ni Centino, ang NMC ang maglalabas ng mga pahayag hinggil sa mga patakaran o polisiya ng gobyerno sa maritime issues, habang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ang nakatutok naman sa operational matters. Ayon kay Centino, ang pagkakaroon din ng opisyal na tagapagsalita ng NMC ang tutugon sa maaaring pagkukulang sa paraan kung papaano nila dapat ipinararating sa publiko ang mga mensahe at impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Lopez na patuloy pa ring magbibigay ng mga impormasyon ng kani-kanyang tagapagsalita ng mga ahensya hinggil sa mga aktibidad at operasyon sa West Philippine Sea. At dahil dyan ay inaasahan niya na sa mga susunod pang mga araw ay magkakaroon ng ilang press conference ang National Maritime Council kung saan itong si Lopez ang siya ng opisyal na magsasalita hinggil sa mga polisiya ng gobyerno sa maritime concern. Palagay ko na parang nakikinig ko yung nararamdaman ng ating mga sundalo Tuesday. Operational matter, nakaatang sa kanilang mga balikat yan, di ba? Yes, pag sinabi mong operational matter, abay, yan yung gagamit ka ng puwersa, di ba? Gagamit ka ng puwersa. Operational matter, not necessarily puwersa, Karine, kundi yung mga taktika, strategy. Tama. At kung umabot sa punto na kailangan na yung kung kailangan na makipagbuno, abay, siyempre, alam nga namang itaas, alam nga mga ikaw hindi kumalaw, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Siyempre, handa rin ng Armed Forces of the Philippines sa bagay na. But the thing is, handa ka nga. Handa ang loob mo. Wala ka namang gamit. Ay, yung mga kung mayroon man, action, Karine. Kung mayroon man, dihado naman. Anong gagawin mo? Parang, kaya kailangan, lang tayo, nasa safe side lang tayo. Kasi nga, sabi, si Tuesday. kasi nga, wala nga laban. Wala naman laban kung gagamitan ng puwersa sa puwersa. Mahirap. Panaginip lang yun. Ang ibig sabihin nun, pag umaksyon ka ng ganon, Karine, nag-uudyok ka ng gera. Ayaw naman natin nun. Ayaw natin ng gera. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Ay nako, sa dami ng nakulimbat ng mga nagdaang opisyal ng gobyerno. Baka hanggang ngayon may nangungulimbat pa rin. Kung yung nakulimbat na bilyon-bilyon na ang halaga, ay napalagay sa puwersa ng hukbong sandata ng Pilipinas, ay hindi sana tayo nangingimi na makipagbanggaan sa mga malalaking bansang gaya ng China. But the thing is, naku po, ay sabi nga nung article na nabasa ko sa isang dyaryo, kagalang-galang na dyaryo po yung article sinasabi, ang ating budget, taon-taon, ang ating national budget kada taon, mga kapuso, 40% ang napupunta sa korupsyon. 40%? Ang ibig sabihin kung may budget tayong 20 bilyon, ay di halos 8 bilyon na laang ang napupunta. Ay naku po, Diyos ko. Yan ang pinakamasakit. Preventive suspension. Laban sa isang hukom at kawaninang Pasay RTC na sangkot sa pagtanggap ng 6 na milyong pisong suhol daw. Abay pinalawig pa ng Korte Suprema. Detalye ng balitang yan, tinutok ka naman ni Sam Nielsen. Go!
Pinag-utos nga karene ng Korte Suprema na i-extend pa o palawigin itong preventive suspension laban sa isang judge at acting branch clerk of court ng Pasay Regional Trial Court na nasangkot sa umano'y pagtanggap ng 6 na milyong pisong suhol. Sa kautusan ng Korte Suprema, inadapt nito ang rekomendasyon ng Judicial Integrity Board na nagpapalawig sa suspensyon habang nakabinbin pa ang investigasyon laban sa mga ito. Matatandang nilagay sa 90 calendar days na suspensyon nung buwan ng ika-28 ng Mayo si itong sinapasay RTC Branch 108 Judge Alberto Cancino at Acting Branch Clerk of Court Mary Joy Lagman. Ito'y dahilan sa umano'y pagtanggap ng nasabing halaga mula nga sa isang litigante o may kaso kapalit naman ng paborableng hatol sa isang civil case. Ayon pa sa SC, ang hakbang nito'y para bigyan daan din ang Judicial Integrity Board na makapagsagawa ng malayang investigasyon. Alam mo, napakahalaga ng judicial system ay may integridad at kapanipaniwala. Ngayon, pag yan ay nababahira na ang hustisya'y nabibili na ng pera, siyempre pera ang ibang bibili mo, ay isang malaking isang napakalaking dagok sa demokratikong sistema na umiiral sa bansa natin. Ayan, Karene, oo. So, tabayanan pa rin natin na magiging kabuuan. Ito magiging resulta naman ng ginagawa investigasyon nitong Judicial Integrity Board sa nasabing insidente. Ako rin Sam Nielsen ng Jemis Paradio, DCWB, dapat ito. Thank you very much, Sam Nielsen. Ay dagok ho yan, mga kapuso, kapag ka ang ating hustisya ay nabibili na, naku po, wala na tayong mukhang pwedeng harap sa iba pang bansa. 23 minutes and 19 seconds after 6. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo. Super Radio Number 1. Super Radio stations nationwide sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mga kapuso, ito na po ang mga bagong numero na maaari ninyong tawagan sa Super Radio DZBB 8709-0340 at 8373-1705. Maraming salamat po, mga kapuso. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Pinalakas na hapon!
Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon, mga drama at musika ng buhay. Hatid sa inyo ng Sumasa Puso. Kasama si Tony Aquino. Alas 2 ng hapon, walang humpay, hindi pa aawat sa pagbabalita si Rene Santa Cruz sa Hataw sa Hapon. Alas 2:30, pagbibigay ng serbisyong totoo ang hatid ni Kathy San Gabriel. Serbisyo on the spot. Kasama ang dalawang batikang abogado sa bansa, Attorney Romy Macalintal at Attorney Rowie Daroy. Alas 3:30 ng hapon, siksik sa pagbabalita, hindi pa huhuli. Super Balita sa Hapon ni Ralph Obina at Kay Morales. At alas 4 ng hapon, walang humpay na talakayan sa maiinit na isyu ng lipunan. Ang hatid ng Double Weng sa Double B ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Pagdating ng alas 5:10 ng hapon, inyong makakapiling ang King of Talk ng Pilipinas, Fast Talk with Boy Abunda. At pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, walang humpay na balitaktakan kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga programa sa hapon ng Super Radio DZBB 594. Pinalakas na hapon! DZBB Super Radio Number 1. Super Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga kapuso, ito na po ang mga bagong numero na maaari ninyong tawagan sa Super Radio DZBB 8709-0340 at 8373-1705. Maraming salamat po, mga kapuso. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titina. Super Radio DZBB, Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Eight insects with one spray. That's the power of 8 by Ars Jet Gold, a product of Earth Japan. Barangay Victoria Street, Barangay 657, Zone 70, Intramuros, Manila. Pinuntan po ni Sam Nielsen ngayon. Anong nakita mo dyan sa barangay na pinuntan mo, Sam? Ayos naman? Nako, absuelto sana ang lugar, karne, itong kahabaan ng Victoria Street sa mga problema sa double parking ng mga sasakyan. Pero, etong di maganda, namumutik-tik sa mga tindahan ng iba't ibang kainan o karinderya na makikita mo sa ibabaw ng bangketa. May mga stall naman ng bawat isang pwesto, ha? Ibig sabihin, mukhang aprobado ito, aprobado ito kay dyan sa barangay. Oo, yun nga lang, talagang sa itsura, mas pinahalagahan dito yung kapakanan ng mga nagnenegosyo kaysa yung publikong dapat dumaan sa bangketa ng ligtas sa posibilidad naman ng aksidente. Literal nga kasing sa kalsada naglalakad ang mga tao na mapapagawi naman dito sa nasabing kalsada. Ako ni Sam Nielsen ng GMA Radio, DZBB, dapat ito. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Cherry Fur, Tangkad Sagad. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ars Jet Gold Pro Multi-Insect Killer. Kill 8 insects with one spray. That's the power of 8 by Ars Jet Gold, a product of Earth Japan. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita. And with that, mga kapuso, ako po si Karel Santa Cruz. Babalik bukas, pero kayo maglilipat na radyo dahil 24 oras na po. Dahil umano sa inggit